Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Mabuhay teammates, ito ang Basketball Universe at ako si Bill Velasco. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Eastern Communications, Partners in Progress. Sa kabanatang ito, nakausap namin si Big Mac Andaya, na kilala ngayon bilang isang sikat na artista. Subalit noong 2005, siya rin ay naging NCAA champion sa Letran. Pero pagpasok niya sa PBA, nalaman niyang judgmental ang mga Pinoy sa basketball. Kasi ang mga Pilipino, judgmental eh. Pati ka ginamit, mga comments sa Facebook, bangko yan, bano yan, tanga yan, unang kwento yan, malaki yan, di ba? Pero pag nung MPBL, at least doon, napakita ko. At the same time, with all the other ex-PBA players, nakipakita namin lahat, I speak for the whole as a general, na we can play. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI. Waterproofing o sealant ba ang hanap mo? Sa German technology ng Sista, protektado ka ng 10 taon. Yan ang tapal na tatagal. Ngayon naman, sinalaysay ni Big Mac Andaya ang iba pang mga paghihirap niya bago siya sumikat bilang isang basketball player at artista. After Letran won yung NCAA Championship noong 2005, ano yung plano mo? Actually, during the finals naisip ko na lagi kasi yung one step ahead eh. Parang naisip ko, baka mag-PBA ako. Parang may chance kasi double-double ang averages ko. Tapos contender yung NCAA team ko, Letran. Sabi ko, PBA na to. Sigurado na to na aakit na ako PBA. Hindi ko sinasabi confidently makukuha ako. Pero there's a big chance na makuha ako. So ang maisip ko talaga, PBA at all costs. Parang meron kasi akong thinking na talagang ina-accept ko na agad yung, anong tawag doon? You're claiming it. Kine-claim ko na agad na mangyayari yung sinasabi ko. Sa buong buhay ko parang ganun ako. So, iniisip ko na talaga PBA ako. And then, nung natapak sa PBA... Nung nag-PBA ako, siguro lahat naman ng istorya ng lahat ng naging player ng NCAA UAAP, gusto namin ng colorful, magical career, di ba, na wala pang gilas ng mga time na yun, pang national team, na lalaro ka ng mga 15-10 years sa PBA na fruitful, medal, di ba, championships. Pero ako naman kung ano naman binato ng buhay, tanggap lang eh. Pero I did nag-effort naman ako kasi napupunta ako sa team na non-contender. Okay. Diba? And unfortunately, hindi kami umaabot sa semis. And hindi ganun din maganda yung playing time ko. Diba? Tsaka parang tinuturo ko sa mga bata ngayon nagsasalita ako. Kalaban ng player, yung utak namin sarili namin diba? Yung frustrations, disappointments. Oo na. Gusto kong maging superstar Kaso wala akong playing time. Yung coach, masama loob ko sa coach kasi hindi ako ginagamit, diba? Parang you tend to blame other people. Diba? Before you look at the mirror and look at yourself, what did you do wrong? Or what have you not been doing yet to get that playing time? Siguro part of immaturity is more on the frustrate ako, diba? Madali akong nawala sa PBA, pabalik-balik, nawala, pabalik, 6 months contract, 1 year contract, nawala, ganun. Hindi siya naging fruitful PBA career yet. I value the experience. Kasi if not for Letran and PBA, hindi ako makikilala ng Pilipinas ng mundo diba? So, minakasimise ko na lang. Sabi ko sa sarili ko, sige, PBA ako, ito lang ang napakita ko. Pero I made sure na sana maging stepping stone siya. But, sir, noong 2010, kasi na-drop ako 2006 ang ganda pa, number 8 overall. Akala ko, ganda na. Pag gano'n yung playing time ko, pumunta ako naglaro sa Liga Pilipinas 2009. Pero bumalik ako ng 2010. Kay Janelle Baculi na Red Bull, Barako Bull. Doon ko napatunayan within my career na nag-number 2 ako sa Blacks. Nagkaroon ako ng playing time konti.
nagpa-first five ako ni Coach Janelle Baculi na napatunayan ko sa sarili ko na I can play, I can compete. Kaya lang, after na 2010, balik na naman sa playing time na wala. So, balik ulit sa ganung frustrations. Na sana huwag gayahin ng mga bata na dapat kahit na ginagamit ka or hindi, stay ready. So what was your one step ahead at that point? Hindi ko masabing kung one step ahead. Maybe may plan B. Kasi wala nang pupuntahan eh. Wala naman dati wala naman Japan League, wala naman Korea League. Wala pang MPBL, no, parang paano pa lang, parang ini-introduce pa lang, parang may idea pa lang. Kasi natapos. D-League pa lang. Oo, o di naman pwede. Diba? Parang one X-Pro lang. Actually, nag-D-League ako sa AMA. Kay Coach Mark Herrera. Yung MPBL, naging all-star ako doon, contender yung mga team ko, di ba? So, natuwa ako na naglalaro ako doon. Kasi nga, at least nga, nababalik ko yung confidence ko at saka yung respeto ng basketball community sa akin na si Big Mac, hindi lang bangko, hindi lang laughing stock na Mga sisisi. Oo, gano'n. O sabi. Kasi ang mga Pilipino, judgmental eh. Pag di ka ginamit, mga comments sa Facebook, bangko yan, bano yan, tanga yan, walang kwenta yan, malaki yan, di ba? Pero pag nung MPBL, at least doon, napakita ko. At the same time, with all the other ex-PBA players, nagpakita namin lahat, I speak for the whole as a general, na we can play. And thankful kami sa MPBL. Dati, siyempre PBA ka, di ka maglalaro sa barangay. Ngayon, naglalaro na ako. Kasi, kailangan ko mapawisan eh. Kailangan gumagalaw ako eh. If not, di ba, puyat ako, baka mamaya high blood na ako, whatever. May mangyari sa akin, wag naman, di ba? Kaya dapat naglalaro pa rin ako. Sir Bill, nakita mo naman ako, magkaibigan na tayo. Totoy pa lang ako eh, di ba? Wala naman akong, kumbaga, hindi naman kami mayaman eh, di ba? Ayaw na nga bagitin ng mga ate ko yun. Pag nagkalit na yung mga ate ko, pag sinasabi kong mahirap ka, may mo sabihin mahirap ka. Hindi naman kami mamayaman na tao, na pamilya. At maaga namatay yung tatay ko, 2 years old pa lang ang mama ko, namatay na rin. Teacher siya sa Adamson, siyam kami. Lahat naman kami okay na ngayon, di ba? Pero growing up, siyempre may struggle, di ba? So naramdaman ko kasi yung araw na wala kang makain, di ba? Na yung mga mama ko nagmamagic na walang pera pero may pagkain, parang gano'n. Sabi ko, ayoko dumating ako sa point na yun, na dapat sipagan ko sa work ko, kung ano man yung work ko, PBA, MPBL, pag-artist, sipagan ko. Kasi may kapalit eh, may financial eh, di ba? So ngayon, pag nasa akin yung financial na yan, we're not talking about millions meron lang. Ni-spend ko po sa negosyo. Kasi dahil alam ko nga na parang PBA, hindi yan forever. Hindi rin ako forever nasa Batang Quiapo. Hindi rin ako forever na sikat o kilala. Matatapos din eh. Pero bago mangyari yun, na may pumapasok na sweldo, inaano ka sa pagninegosyo. And good thing, sa Legasco po, I have my sister na she's operations manager sa isang malaking company here. Siya ho nag-encourage sa akin na since endorser ka sa Legasco, sa LPG, shoutout kay Congressman Arnel T. may-ari ng Legasco. Sabi niya, nandiyan yung mukha ni Coco, kayo yung mga endorser, ba't hindi ka mag-franchise? Weekend ko ginagawa yon. MTRCB, Tuesday, Thursday, di ba? Pero pag walang taping, kahit Monday, Wednesday, nandun ako. Kasi Monday to Thursday yung office. Mostly online. Kami ho yung nag-relate sa mga movie, commercial, and movies ng GPG, SPG. Sinasiyo pala yung kamay ng show. Kapag nasa ano siya, no? Online lang. Pag online kasi di namin hawak. Kaya hindi ko nakikita yun doon. So shoutout kay Chair Lala Soto. Siya po ang chairman ng MTRCB. So, namamanage ko naman pag may taping ako, MWF, na doon ako naka-focus ako. Di ako pumapasok sa office namin. God is good. Lagi lang akong nagpe-pray na healthy ako. I eat good. I sleep when I can. And basta siguraduhin ko lang na
na tama yung mga oras ko. Na mahirap. Pero like we said, it's a good problem. Diba? Na maraming nagtitiwala kay Big Mac na kaya kong gawin yung mga bagay na to. Na nagugunat din ako. Na sino ba naman ako, Sir Bill, na nakita mo naman ako, no, diba? Growing, diba? Simula ng buhay ko, nakikita mo ako. Kaya, hindi ko rin, expected. Grace from God. Dito, blessing basta eh. Ito yung unexpected kasi. Kaya, mini-maximize ko lang yung bait ni Lord sa akin na ginagawa ko na maayos to. Tapos po, dahil marami nagtitiwala sa akin, hindi naman po sa nagyayabang, and I'm sure, nakikita mo naman, never naman ako na umiiwas ako sa eskandalo, sa gulo. Never ako nakulong, never ako nahuli. Sa Batang Quiapo, nakulong ako, nahuli ako. Never akong, yung mga... Bisyo. Walang bisyo, wala rin. Yung inom ko, lang yun eh, pakisama lang yun eh. Yossi never, lalo na drugs. Never, no, talaga. Alam ko yung mga, I know how to say no. Sa mga peers, mga vices, I know how to say no to my friends. Kapag, lalo na umiiwas ako sa mga friends na masama. Kaya, I make sure na, hindi naman ako santo, pero umiiwas lang ako sa mga dapat umiiwas. Sumasama ako sa mga mas makakalip sa akin, makakatulong sa akin kung paano ang buhay. But at the same time, I learned to love it. Diba? Tapos, naging tool ng basketball para yung galit ko sa mga nagloloko sa akin. At maglimahan tayo sa kanto. Doon ako yung natuto na bago may up, sikuhin mo muna sa mukha. Pag dadaan lang, tatakbo na ganyan, bagjayin mo. Diba? Sabi ko, doon ako nakakabawi. Diba? Kasi mas malaki ako, mas malakas ako sa kanila. Doon ako nakakabawi. Sabay sorry, sabay buhat. Sorry, dugo-dugo na sila. Pero growing up, barkada ko na naman lahat ng mga yan. Yan ang Basketball Universe. Para sa araw na ito, kami ay mapapanood Lunes, Miyerkules at Biyernes. Linggo-linggo po yan. Kaya LSS, like, share, subscribe at follow na rin. Nais naming pasalamatan ang aming mga sponsors. Bank of the Philippine Islands, Eastern Communications, Eurotex, at Sista. Abangan ang aming susunod na kabanata, Part 2 ng ating panayam kay Big Mac Andaya. Ako si Bill Velasco at ito ang Basketball Universe. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bank of the Philippine Islands. Do more with BPI.